Ito papatayin namin Sige, sige. Ano namin? 1, 2, 3. Parang yun yung step na hindi mo gugustuhin You son done? Here we go. Suzuki, come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, oras na para magmotor tayo. Oras na para magmotor. Suzuki. Ito na mga brother, at tayo mabaybay na ng bulubunduing daan, mga twists and turns and mostly paakyat to bro, no? Ito na naman, kaming dalawa na naman, may buhay first time sa kalsadang kung papatayin namin ang aming ilaw, wala ka talaga makikita. Hindi ko na lang papatayin as per request ni Boy P. At delikado din naman talaga bro, sobrang walang makita. At kaya kasama to sa challenges. Pwede naman kaming umatras na lang, pero hindi. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Oo. Ito nga. Ito nga bro, yung sasabi ko pa rin, again, yung advantage ng may kasama. Diba? Kasi kung ako mag-isa, hindi ko tingnan nyo naman yung, hindi ko babiyahin kung ako mag-isa. Diba? Pero may kasama, so okay lang. Chill lang, dami-dami lang. Kung may dudukutin pa rin. Dadahanin na lang muna namin to sa tawa. At hanggang nalagpasan namin tong kalsada na to. Bago mag-empty ito, pakita ko lang ganyan kadigim. Sige. And sabay tayo 2. Ito papatayin namin Sige, sige. Ano namin? 1, 2, 3. Yan. Grabe bro. Kage, tara na. Huwag na. Tama na. Ito, hindi ko lang nakikita yung mga brad kasi madilim, pero nakalagay na welcome to Aurora Province. So na-empty yung baterya ko. Sakto naman nung magpapakita kong baterya. Ito, dito tayo kay na Sir sa may checkpoint dito. Boundary na to ng Aurora na. Ano na to? Dipakulaw na. Pala, Dipakulaw pa. Dipakulaw na. So grabe yung pinagdaanan namin doon. Hindi ko natakot. Natakot ako doon sa curve. Yung may ano. At least takot ka lang sa curve. Ibang takot ka lang. Hindi yun. Sakto naman may ano, parang military checkpoint dito. At inoferan kami magkape. Pahinga muna kasi meron pa kaming 81 kilometers to go para makarating ng Baguer. So mga 1 hour 40 minutes kung susundin yung oras. So basta 81 kilometers. Kasi ang target na talaga namin sa gabing to is makarating ng Baguer para bukas dire-diretso na. At least nagagpasan na namin tong medyo challenging na daan na ang alam ko walang dumadaan ng gabi talaga dito, no? Na ganito na nag-loop. Passable siya sa gabi. Passable sa pero gabi. Hindi siya advisable. Hindi advisable kasi nga nakita niyo naman sa video. Diba? Ayan, pahinga lang kami konti lang. Kaya pa, kaya natin to. Ito na mga brad. Sakto yung paghinto namin. May military checkpoint dito. At ayan. Inoperang kami ng kape. Ayan, salamat po. Medyo madilim na lang at sobrang gabi pero salamat kina sir. Ayan. Ano pangalan niyo po sir? Patron Malagkantara po. Si kuya po? Corporal Camara. Camara. Ito po, magandang gabi yan. Pinakapi tayo. At kailangan na namin dahil alas 8 pa kami ng umaga bumabiyahe. Galing ng Sanchez Mira. Pinipigil talaga namin tumawid ng Baguer ngayong gabi. Sige po. Thank you. Siyempre mga military trained dyan. Pero yung tipong asikasuhin ka. Pero mo mga military personnel pinagtimpla tayong kape. So thank you po sa inyo. At tugay kami ng
biyahe. Ito parang mas panatag na, no? Nagagpasan na natin bro yung challenging na part na ina-anticipate natin. Okay. Aurora na tayo, nakatawid na. Sige, boy, leading the way. Time check, 10:44 PM. Nag-umpisa kami ng pagmumotor ng alas 8 ng umaga from Sanchez Mira. Dire-diretso ngayon. Ito na, abot kamay na ang Baguer. Ano na lang tayo? Since 19 kilometers 19 kilometers na lang. Yung kagustuhan ko ba bro na gusto ko nang marating ang Baguer para kinabukasan mas malapit na ako sa pamilya ko, mas mabilis na akong makakauwi sa pamilya ko dahil miss ko na talaga sila. Oo bro, yun talagang biyahihin natin yan. Sabi ko pa kay Boyty kanina, pag umulan patigain lang natin, bumiyahe tayo. Dahil nga hindi ako sanay talaga nang hindi kami magkakasama bro. Diba sanay kami araw-araw magkakasama, lalo na ngayon yung nasa shop kahit ba nagtatrabaho kasama ko sila. Pero iba yung lakas. Sa puntong to na magmomotor ako ng ganito kalayo sa isang araw at ganito katagal na wala naman talaga kaming pahinga, walang tulog to bro. Ano lang, kumain, nagpagas, umihi, uminom. Pero hanggang ngayon bumibiyahe kami at hindi ako bagsak ang katawan ko, hindi ko inaasahan na kaya ko pala to. Ito na nga yung sinasabi, mas nakikilala ko ngayon yung kapasidad ng sarili ko sa mga ganitong bagay at yung kagustuhan ko na makasama ang pamilya ko sa simpleng pagra-ride lang na ganito. Kumbaga napapatunayan ko sa sarili ko na yung kung saan yung gusto mo at hanggang saan ang kaya mong gawin para doon sa pamilya mo. Grabe yan. Welcome to Bayan! Ang tindi nun! Mandirigma tayo bro, Libot, Pilipinas. Mandirigma. Iba yun, ang tindi nun. Alright, good morning mga brother. Ayan, nabati tayo ng good morning ni sir. At eto na, salamat po. Gas checkpoint dito sa Luzon ng aming Libot, Pilipinas 2023. Dito yan sa Baguer. Nagpagipas muna kami ng gabi bago kami nag-checkpoint para una, syempre mas maginaw yung picture. Saka pangalawa, grabe yung biyahe namin kahapon, as in pagod na pagod talaga. So medyo sumagad kami kahapon pero yung katawan kaya pa pero pagdating na sa hotel, nung nakita mo na yung kama, talagang na bagsak na. Ngayon pauwi na kami ng Bulacan bago naman namin tahakin ang Visayas at Mindanao. So tara, biyahe na tayo. Syempre kasama ko pa rin si Boy, first time. Habang pumipiyok pa ako, biyahe na tayo bro. Okay, biyahe na kami Baguer. Salamat sa inyo at sa napakagandang bungad ng panahon natin. Okay bro, lead the way. Ang mga brother nga pala baka nagtatanong, ba't di ba kayo nag-beach, nag-surf, na ganyan? Yung Luzon kasi tinatry na lang namin i-maximize yung mga checkpoint kasi karamihan naman talaga ng dito napuntahan na rin namin. Nakakatuwa lang na kami pauwi na rin at namimiss ko na ang Team Cadiz.
Ayun, on the road pa rin tayo pauwi sa ating hometown na Bulacan mga brother. Yung energy ko ngayon medyo mababa at importante talaga sa mga biyahe ito mag-i-invest talaga sa tulog sa gabi, kasi the past riding days, kahit na mas malayo pa yung mga binabiyahe namin at mas challenging yung kalsada, kumbaga okay yung katawan ko ngayon parang medyo down dahil hindi nakatulog ng maayos. Sa mga nagbabalak na bumiyahe ng ganito, hindi porke sanay ka bumiyahe ng puyat okay lang na mapuyat ka sa mga riding days mo. Magkaiba yung napupuyat ka at gumagawa ka ng trabaho mo ng puyat ka versus puyat ka at nagmamaneho ka at nagmomotor ka ng ganito kalayo. Magkaiba yun. Naranasan ko na yung parehas. Kaya invest dun sa panahon na pwede mong ipahinga para kinabukasan confident ka, yung diwa mo gising, yung katawan mo naka-recover. So ang iintindihin mo na lang, hindi sa kontra, nag-iisip ka pa paano ko kontrahin yung antok mo, nag-iisip ka na lang ng tamang diskarte sa pagra-ride mo. Mas safe yun. Sarap! Wala pang kape. Ito ang pampagising natin ngayon. Wag, hindi tayo baka bro. Kahit putik medyo rough road. Yeah. Pwede. Checkpoint. Parang yan yung checkpoint na hindi mo gugustuhin na. Kung may mali sa ginagawa mo, sumusunod ka naman, okay lang. Diretso na naman ang kalsada. Okay sa rumekta, pero hindi naman yan pang karera. May kanya-kanya kang purpose kasi yung motor. So ito, nag-enjoy kami ni Boy P sa pagbiyahe-biyahe. May mga kalsadang ganito na pwede kang rumekta. Ibig sabihin, hindi ka naman mangangamote, pero yung makakahato ka ba ng allowed dun sa speed, sa kalye, kaya safe pa rin. Hindi ka naman dito din, ma-enjoy mo rin. Kung baga kung medyo nagmamadali ka, meron din siya nun. Sabi nga namin hanggang saan kaya ang itatang kaya ng Bergman, ng makina, ng ano. Ay, ikaw ba kung hanggang saan ang stamina mo? Kasi si Bergman, ang kumbaga sinasabi lang niya sa'yo, basta magmotor ka na magmotor, akong bahala sa'yo. Wag mo ako yung okay lang ako, ikaw okay ka pa ba? Okay pa ba yung mga braso mo, yung puwet mo, okay ka pa ba? Ganun ang sinasabi ni Bergman sa mga ganitong biyahe. Pero pero usog, sabagay tayo ay nasa Luzon pa lang naman. Meron pa tayong Visayas at Mindanao upcoming yan. Ako excited ako dahil ang napuntahan ko pa lang sa Visayas bro na probinsya ay o lugar ay Bohol tsaka Cebu. Sa Mindanao yung Cagayan de Oro. Kaya excited ako dyan sa mga tawid-tawid natin dyan sa Vismi na yan. At saka syempre may mga inaasahan na ako mga bagong kaibigan pagdating dyan sa Vismin. Parating kami dyan, kita-kits tayo dyan. Reminder sa mga naggumagamit ng Suzuki Bergman, ang brake ng Suzuki Bergman bro ay drum sa likod yan tapos single disc sa harap. Pero meron yung feature na tinatawag na combined brake system. Ibig sabihin, pag pinindot mo or pinrest mo yung left lever, sabay na ma-activate yung rear at saka yung front. Kumbaga pag over 50% na o kaya yung mga biglaan. Kumbaga yung braking power niya balance distributed sa front at saka sa rear. Wala tong ABS, pero merong combined brake system. Pero ang advice ko when braking sa kahit kung hindi naman magme-mirror, halimbawa approaching curve or yung mga sudden stop, sanayin nyo pa rin na lalo na kung hindi combined brake system ang braking system nyo, parehas
balanse ang pitik-pitik ang parehas na kanan at kaliwa para yung pag-brake din o yung pag-decrease ng speed ng rear at saka ng front wheels sabay. Kasi bro, imagine mo speeding up ka tapos wala namang ABS yung bike mo, nag front brake ka, yung likod mo umaandar pa rin, doon nagkakaroon yung skid, di ba? Tapos mag-fishtail ka, prone na yun sa semplang. Yan, kaya kailangan talaga balance lang ang pagpindot ng parehas na front at saka rear brake. Okay, so nasa Cabanatuan na kami. Konti na lang to at tayo nagpapasok na sa ating hometown na Bulacan. Pero hindi successful ang paghahanap namin ni Boy P ng kape. Eh sakto kumakalam na rin ang aming mga sikmura, kaya ito, kain muna tayo ngayon dito sa El Jefe Kusina. Ayun o, ang laki ng menu. Ito, paghahatian na lang namin ni Boy P, isang buong lechon. Ayan. Hati tayo? Hati tayo. Kain muna kasi alas 11 na ng umaga, parang hindi na alanganin sa lunch mamaya. Dire-diretso na yung biyahe natin. Order ako ng lechonan to eh. Di kuha tayo ng lechon paksiw kay Boy P. Kunwari healthy pakbet pero may sisig. Energy loading. Energy. Eto na kami, ito na mga brad, nasa bandang bypass na kami at dito muna kami maghihiwalay ng landas ni Boy P. For the meantime, dahil siya ay pauwi ng Malolos at ako naman ay sa Santa Maria, syempre magpapahinga lang kami ng kaunting panahon lang naman bago kami sumabak sa Visayas, Mindanao. Eto na ako. You son done? Here we go. Here we go. Alright, brother. See you. See you. Okay mga brad. So ngayon dapat diretso ako dun sa One Moto Avenue. Pero may naisip na lang ako na magandang sorpresa para dito sa aking bunsong anak na tawag din ang tawag sa akin to eh. Sobrang lambing na tong batang to. At miss na miss ko na rin naman. So ang gagawin ko, didiretso ako sa school. Hindi niya alam na ako mismo ang susundo sa kanya. So on my end naman, ang aking unang makikita sa aking pamilya ay ang napakalambing kong bunsong anak na si Fifth. Ayan, so unang hindi niya alam na ako ang susundo. So this will be a surprise para sa kanya. Abangan niyo to. Ito tayo mga brother, right on time. So nariyan ako, surpresa. Buko na yung Luzon Loop, tapos dito tayo diretso. Dito na ako na. Happy? Happy? Let's go, let's go. Happy si Pip.